Panginoon. And ang buhay ni Hosea is nagpipicture of God's true love. Alam niyo po ba na ang ating title is pinamaganda, True Love Never Dies. Kasi ang first love, minsan namamatay po yan. Ang first love, nagbabago. Ang first love, lumalago pagdating ng panahon. Tandaan mo natin, sometimes ang first love po ay nagde-depend lang yan sa appearance ng tao. Kaya ka nagkakaroon ng first love. Sometimes, kapag ang tao na may first love at hindi ito Kristiyano, abay, marami pong first love yan. Marami pong iniisip na first love. Naniba na lang pag Kristiyano. Pero mag-uusapan natin, not only the first love, but the only God has a true love para po sa atin. Sapagkat siya lamang ang kayang mag-prove that there is true love at hindi po namamatay sa pag-ibig na meron ng Panginoon. Amen? The story of Hosea, nagpipicture sa God's true love. Si Hosea po kasi, isang propeta po ng Panginoon na inutusan ng Diyos na pakasalan si Gomer. Si Gomer po is one of the prostitute o isa po siyang patutot, isang babae po na pinapakita po na mapagtaksil na babae. At alam ng Diyos po na magtataksil si Gomer, pero pinakasalan pa rin siya ni Hosea. Nagkaroon sila ng pamilya, and this the end of the story, bilang pinakita lang po ng Panginoon na sa buhay ni Gomer, even he is a sinner, even he is siya ay gumagawa ng hindi maganda, nagpipicture out na si Hosea ay yan yung example o nagpipicture out sa pag-ibig ng Diyos. At si Gomer ay nagpipicture out sa kagaya po natin o mga Israel na laging tumatalikod po sa Diyos. Now, habang tumatagal po yung buhay ni Hosea and then ni Gomer, dumarating sa time na bumalik itong si Gomer sa dati niyang ginagawa. Iniwan niya si Hosea, iniwan niya yung dati niyang inibig na si Hosea, bumalik si Gomer sa dati niyang ginagawa. And then, dumating sa time na tinalikuran niya si Hosea. At ito yung verse 3 na binasa po natin, chapter 3 na binasa po natin. Ang ginawa ng Panginoon, hindi po natin makita na kinofort ni Lord si Hosea, hindi po natin makita na ito yung pinagtaksilan, ito yung iniwanan, ito yung nilayuan o iniwanan ng asawa na dapat i-comfort ni God. Pero ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, inutusan niya si Hosea. Sabi niya, inutusan niya si Hosea na bumalik at ibigin muli ang kanyang asawa na nagtaksil sa kanya. Madali po sa kay Hosea ang sumunod, pero mahirap po yung pinapagawa. Mahirap po yung pinagawa, pero madali sa kanya sumunod sapagkat siya may propeta. At ipinakita po dito na kahit po sa verse 1, binalikan niya ang isang babaeng mamamalo niya na maraming nagmamayari, and then binili po niya sa verse 2. Binili po niya sa halaga si Gomer, at para ipangalandakan ni Hosea na itong babaeng ito, binayaran ko na to at akin lang ito. Walang kailanman na aalis pa to sa akin at hindi na to babalik sa dati niyang ginagawa, sapagkat binili ko na ito sa halaga. At makikita po natin, mga kapatid, na kahit nagtaksil po si Gomer, there is a chance sa mata ng Panginoon. Amen? Nakita po natin na ang mga Israel po kasi sa panahon doon, bumabalik sa Panginoon, pero dumadating sa point na bumabalik sa dating ginagawa. At nagtataksil sa Diyos, sumasama sa ibang Diyos-Diyosan, at dito lamang pinakita ng Panginoon na hindi sumusuko ang Diyos. Kahit po tayo pilit tumatakbo sa Diyos. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay nagpapabalik, hindi nagpapalayas. May disiplina at may layunin ang Diyos kung bakit niya binabalik yung mga dating relasyon na nasisira. Now, pag-usapan po natin ang true love never dies. And only God can prove it, hindi po sa tao natin makikita. Amen? Amen. Now, ano ba gusto ng Panginoon iparating po dito? Number one po, true love can restore, not to destroy. Ang totoong pag-ibig, mga kapatid, hindi po nakakasira, hindi po nakakapag-abandon, hindi po nakakawasak, kundi ito po ay nagkaka-restore o nagpapabalik. True love heals and bring peoples back, hindi para saktan or i-shame. Tandaan natin, mga kapatid, that God restore the broken and give second chance. Alam niyo po ba na ang Panginoon, nagpapakita po siya ng kanyang pag-ibig po sa atin, na kahit po tayo makasalanan, binibigyan po tayo ng choice to choose God,
Now, pwede naman sabihin ng Panginoon, hindi ko na kailangan, mapakupas ako, hindi ko na kailangan, bigay yung sarili kong anak, at nag-iisang anak, para sa'yo, makasalanan ka eh. Pwede naman yung pabayaan po tayo eh. Pwede naman yung hindi na tayo pansinin ng Diyos. Pero each of us, even hindi pa natin pinapansin ang Diyos, even hindi pa natin minahal ang Diyos, kahit makasalanan tayo, pinili tayo ng Diyos. Amen? At nagsakripisyo siya para sa lahat. Now, hindi dahilan na nagkamali lang ng desisyon ng isang tao ay hindi na pwedeng bigyan ng pagkakataon. Sa mata ng Diyos, He is God of second chance. Even na tayo pilit na patuloy na lumalayo sa Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon para makabalik ka sa Kanya. Amen? Kasi ang buhay ni Hosea, pwede naman sabihin ni Hosea, nagtaksil na yan eh. Pwede sabihin ni Hosea, hindi ko na kailangan balikan ng Lord. Bakit? Hindi na siya qualified na maging asawa ko, propeta ako, Lord. Hindi ko na kailangan balikan pa yung makasalanan na yan. Pero inutusan siya ng Diyos that there is a chance na pwede pang magbago itong si Gomer. Amen? Now, sabi na sa chapter 3, verse 1, makikita natin na inutusan siya ng Diyos. At makikita po natin mga kapatid na ine-example ng Diyos. Kaya pala inutos ng Diyos para maipakita niya na even ang Israel makasalanan, gaya ni Gomer. May Hosea na kayang magsakripisyo ng buhay para ma-restore ulit ang relasyong nasira. Amen. Yun ang pinakita ng Panginoon. Huwag natin isipin that there is a situation na mahirap para sa atin pero may plano ang Diyos. Minsan may mga bagay na mahirap kay Hosea pero ang Diyos may iniisip at may pinaplano at may purpose siya kung bakit kailangan mo palang gawin. Amen. Ang pinakamahirap po para kay Hosea, hindi ang sumunod sa Diyos, kundi ang ibigin ulit ang taong nagtaksil sa Kanya. Yun ang mahirap. Pero, utos ng Diyos eh. Amen? Utos ng Diyos, kailangan po natin sundin, kagaya ni Hosea. Kasi gusto ipakita ng Diyos na kahit makasalanan, pwede manumbalik sa Panginoon. God is always still love us, restore us, and not to destroy our life. Wala namang qualified sa atin. Amen? Wala namang magsasabi dito, ako ay na-save because I'm qualified sa mata ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan, lahat tayo may punishment, at ang purpose lamang para ma-restore ang ating relasyon sa Panginoon is to accept the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. At kung wala si Jesus, walang magre-restore. Kung wala si Jesus, walang choice para piliin natin ang Diyos. Wala na tayong chance para piliin pa ang Diyos. Amen? 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi tamad. At makikita natin at hindi po masasabi natin nakakalimot siya sa kanyang mga pangako. Gaya ng iniisip ng iba. Kundi ang ating Panginoon, mga kapatid, is mahabagin sa atin. Sabi sa 2 Peter 3:9. Ayaw niya na ang sinuman sa akin ay mapahamak, kundi ang lahat gusto niya magsisi. From the start ng buhay ng tao na nagkasala, pwedeng isang one click, patay na lahat. One click, alam na ng Diyos na pwede na tayo mapahamak sa impyerno, pero nagbigay siya ng chance para piliin natin ang Diyos at piliin natin ang langit. Amen. Kaya masabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, yung word na whosoever, is a great opportunity na pwede pala tayong pumili. Amen. At makakapili ka lang because merong ipinako sa krus, makakapili ka lang, then may nag-restore, at walang iba, ang Diyos po yun. Amen. True love doesn't destroy, it restores. Ang totoong pag-ibig nakakapag-restore, hindi nakakasira. Ang gusto sa atin ng Diyos, mga kapatid, hindi na tayo magmahal sa mga taong mahal tayo. Hindi lang gusto ng Diyos na tayo maging mabuti sa mga taong mabuti sa atin. Hindi lang gusto ng Diyos sa atin na matutunan, mga kapatid, na magpatawad sa mga taong humingi lang ng tawad. Sapagkat ang Diyos gumawa ng mabuti sa iyo, even hindi ka mabuti sa Kanya. Gumawa siya ng katapatang bagay sa iyo, kahit hindi ka tapat sa Kanya. At ang Diyos, mga kapatid, nagbibigay po ng kapatawaran kahit hindi ka pa humingi ng kapatawaran. At nagbigay siya ng chance para ang bawat isa po sa atin may choice na pumili sa kalooban at sa gusto ng Panginoon. Amen. Kailangan makita po sa atin na hindi na tayo maging maayos o magiging mapagmahal sa mga taong mahalang tayo. At gusto i-picture out ni Hosea. Kung si Hosea lang papipiliin, hindi na niya para piliin si Gomer. Wala sa kanyang qualification na pwedeng maging asawa ni Hosea sapagkat taksil siya. Pero ipinakita ng Diyos, even the taksil, may second chance sa Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang utos ng Panginoon sa atin, a new commandment, sabi po sa John
13:34 to 35, malinaw po. At ang sabi po dito, "A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another." Ipinakita ng Diyos na ang ating purpose ay magmahal, hindi para tumingin kung sino lang ang pwedeng mahalin. Amen? Hindi lang yung, hindi kasi mabuti kasi yun lang pinili ko. Sabi niya, love one another. At yung love one another, yung another na yun, hindi man natin masasabi, they are qualified, they are decided, sila ay, sabihin natin, sila ay sapat na pwedeng mahalin, sila ay qualified na pwedeng mahalin, kahit hindi po sila qualified, kahit hindi po sila deserving, kailangan natin ipakita ang pagmamahal. Trabaho o obligasyon at duty ng isang Kristiyano ang magmahal sa Kanya. Right. Amen. Right. Sabi kasi sapagkat minahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya pakita po natin. At ang sabi sa 35, "By this shall all men know that ye are my disciple." Gusto niyo bang maging disciple tayo ng Diyos? Ang Diyos mapagmahal, matuto tayo magmahal. Amen. Right. Sapagkat ang Diyos minahal tayo, walang rason para hindi tayo magmahal sa iba. Amen. Number 2, sabi ko dito mga kapatid, true love can redeem, not to revenge. Ang tao, minsan, mas pinipiling maghiganti, lalo na pag nasaktan ka, lalo na kapag mas malalim yung tumama sa'yo. True love is willing to pay the cost para ibalik ang nawala, hindi para magbayad ng galit o gantihan natin sila ng kanilang mga ginagawa. Alam niyo po, ang totoong pag-ibig, gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kagaya po ng ginawa at pinakita ni ng Diyos kay Hosea. Hosea chapter 3, verse 2. Ano sabi po sa verse 2? Ito yung point na pagmamahal na dapat ipakita natin. Hosea chapter 3, verse 2, sabi dito, "So I bought her to me for 15 pieces of silver and for an homer of barley, and for homer of barley." Sinabi po dito mga kapatid, ipinakita yung "so I bought her to me." Pinakita ni Hosea na binili niya si Gomer. Sapagkat alam niya, itong si Gomer, trabaho nito ay bayaran. Ito, ang trabaho nito ay maraming suki. Ang trabaho nito ay makasalanan at maraming nagmamayari. So, baka wala naman may-ari, bilhin ko. Kung mayroong mas tatapat sa presyo ko, sa kanila. Pero ang ginawa ni Hosea, mga kapatid, nagpresyo siya sa hindi kaya tapatan ng iba. At ipinakita po niya na yung pagbili niya kay Gomer, even yun ay asawa niya. Pinakita po niya na mahalaga sa kanya yung taong iyon, even makasalanan yon, at gusto niya, wala nang rason para iwanan siya ulit. Wala nang rason para piliin pa niya ulit ang iba. Amen? Merong presyo, merong halaga ang ginawa ni Hosea, mga kapatid. Ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Binili tayo ng Diyos mula sa pagiging makasalanan para tayo po, mga kapatid, ay magkaroon po ng buhay na maayos sa harapan ng Panginoon. God redeemed us at a price, even we are not qualified in God's eyes. Wala naman po qualified sa atin. Amen? Hindi naman tayo gaya ni Noah na sa dami-dami makasalanan, nakakita si Lord na isang righteous, nakakita si Lord na isang mabuti. Tayo po, mga kapatid, from the beginning, we are sinner. Amen? Pero kahit sinner po tayo, ang nakita ng Diyos sa atin, there is a sinner na darating ang araw, magiging righteous sa harapan ng Panginoon. Amen? 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Anong sabi po dito? Yung binili po tayo ng halaga. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Sabi sa verse 18, na inyong nalalaman kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pila o ginto, kundi tayo po, mga kapatid, sabi po sa verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ibig sabihin, mga kapatid, yung halaga mo, hindi lamang halaga ka ng ginto, hindi ka lang kasing halaga ng silver, hindi ka lang kasing halaga ng bronze, ang kasing halaga mo ay isang bagay na hindi po nasisira. Tayo po'y binili po sa isang hindi material na may hangganan o nasisira lang sa mundo ito. Binili po tayo sa isang walang dungis na dugo. At ang dugo ng isang kordero, walang kamatay Panginoong Kristo. Amen? Dugo ng isang begotten Son, isang Diyos na nagkatawang tao at napagos sa krus para sa iyo at para sa akin. Amen? Yun ang halaga po natin. Amen?
Yun ang halaga po natin. Sapagkat ginawa ng Panginoon, hindi dahil po tayo po ay karapat-dapat, kundi mismo siya mismo ang karapat-dapat para sa atin. Amen? Sapagkat wala namang maging karapat-dapat para sa kasalanan ko kundi si Jesus Christ lamang. Amen po? Amen. True love redeems, hindi po nagiganti. Pwede naman sabihin natin, alam natin na ang Biblia nagtuturo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ganti na pwedeng ibato ng Diyos sa atin dun sa kasalanan natin is there's a punishment. Pero ang ginawa ng Panginoon, bago makarating yung punishment, naglagay siya ng chance para hindi ka maparusahan. Amen? At nasa atin po ang pagpipili. Ganun kabuti ang Diyos. At ang pag-ibig po niya, mga kapatid, kahit nagkasala ka na, hindi po namamatay, hindi nawawala, hindi nagbabago. Amen? Amen. Matthew chapter 5 verse 44. Ano sabi ko sa Matthew chapter 5? But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Isipin niyo po, mabigat pong utos yung mahalin mo, kaaway mo. Hirap kaya no, yayakapin mo, tapos hanggang di na siya makahinga. Ipag-pray mo na sana malasin. Mahirap po yun. Pero ang sabi mo dito, love your enemies. At baka kasi magkamali ang tao sa paliwanag na love your enemies. Dinugtungan ng Panginoon. Ang sabi niya dito, bukod sa mahalin mo yung kaaway mo, bless them that curse you. Meron talagang mag-curse sa'yo. Amen. Bakit may mga kapitbahay ka na masasama? Bakit may mga kapitbahay ka na naninira ng kapwa? Huwag mong asahan na lahat ng kapitbahay mo mabuti. Dapat may kapitbahay talaga sa'yo na manunukso sa'yo at sisiraan ang buhay mo. Trabaho nila yun. Trabaho nila yun. Ang kailangan mo, gawin mong trabaho mo para sa kanila. Amen? Yung responsibilidad natin. Sabi niya, love your enemies, bless them that curse you. Mahirap po yun. Dinagdagan pa. Do good to them that hate you. Gawan mo ng mabuti. Yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa'yo, yung mga galit sa'yo. Yung mga nang-aaway sa'yo. At ang pangatlong mabibigat, pray for them which despitefully use you and persecute you. Napakahirap pong gawin sa isang Kristiyano. Yung mahalin mo yung kaaway mo, kakamayan mo kahit demonyo ang ugali. Pero ang gusto ng Panginoon, ipinakita, hindi dahil kung sino yung mga tao nasa paligid natin, kundi gustong ipakita ng Panginoon, sino ka ba sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi kung gaganti ka, paano tayo makikilala? Tayo po ay children of God. Paano tayo makikilala? We are the disciples of God. Amen? Sapagat ang Diyos po, wala kang mababasa sa Bible na may inaway. Marami akong nakita sa Bible na si Jesus inaway, pero ginantihan ng Diyos ng kabutihan. Tinatama niya yung mali ginagawa. Amen? Kaya mas tinuturo niya, pwede magalit, pero huwag ka magkasala. Amen? Kung hindi mo mapigilan magkasala, huwag ka magalit. Hello? Huwag kang magalit. Devotion ko namin nakaraang gabi. Kagabi. Devotion ko namin. Paano mo i-deal yung mga nangaaway sa'yo? Kasi ang tao gusto gumanti. Ang tao gusto hindi na tatahimik ang kaluluwa pag hindi man na makaganti. Lalo na pag may nagsalita hindi maganda sa'yo, ako hindi man nanahimik ang kaluluwa mo. Ang paniniwala ng isang tao, bakit kayo man nagpapakain sa akin? Huwag mo kami gaganyanin, hindi ka nagbubuhay sa amin. Di ba ganun tayo? Pero paano mo i-deal kapag dumating sa point na may nangaaway sa'yo? Paano mo i-deal kapag dumating sa point may naninira sa'yo? Lalo na pag hindi totoo. Amen? Kaya, dyan makikita ko mga kapatid, there's a Bible na magtuturo sa iyo sa matutuwid na gawain. Amen? Kung tayo lang, naku po, ang dami natin pwedeng gawin na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Pero kung ang Bible ang susundan mo, mahirap po ito sa pusong Kristiyano wala sa Panginoon. Amen? Ang Bible po kasi, madaling sundin kapag ang puso mo nasa Panginoon. Amen? Ang sabi ko dito mga kapatid, ipakita natin sapagkat ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, nagre-redeem at hindi po naghihiganti. Amen? Gagawa ka ng way na sa halip gantihan mo, kailangan gagawa ka ng kaparaanan na balikan mo siya ng mabubuti, i-value mo at i-treasure mo yung mga bagay at i-apply mo yung natutunan mo sa mga tao kahit hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Amen? And number 3 po mga kapatid. Number 3, ano sabi ko ng Bible, makikita ko natin dito that true love can remain, not to walk away. Ang tunay na pag-ibig po, nagpapanatili at hindi po ito nagpapalayo. Ang isang bagay po na pinakita ng Diyos po sa atin, sa buhay ni Hosea, true love
days, even kapag nagkakamali man, o hindi qualified ang isang tao sa paningin mo, mahal mo na siya, at nakita mo, dumadating ang point, ang panahon, lumilipas, nakikita mo yung mga bagay na hindi qualified siya, nakikita mo yung mga bagay na hindi na siya okay sa harapan mo, marami na siyang mali, marami na siyang masasamang ginagawa. So, makikita natin mga kapatid na even masama at unfaithful na yung tao, gumagawa ng kapalaran ng Diyos, hindi para mawala yung tao na yun, kundi pinapanatili ng Diyos. Yun ang totoo pag-ibig, hindi nagpapalayo sa Diyos. God's love is faithful even we are not faithful in the sight of God. Amen. Tayo po hindi po tayo faithful sa Panginoon, pero hindi po tayo inabandona ng Panginoon. Amen? Amen. Makikita po natin mga kapatid. And Hosea chapter 3, verse 3, ang sabi po dito, tingnan niyo po yung pinakita ng Panginoon. And I said unto her, thou shalt abide for me many days. Ito yung time na kung bakit po binili ni Hosea si Gomer sa halagang, yung halagang binanggit po dyan, para ipakita niya na itong babaeng ito, ito'y mapapangasawa mo na, at itong babaeng ito, hindi na pwedeng maging babae pa ng iba at maging asawa pa ng iba. Wala namang mamay-ari sa kanya, kundi akin lang sa habang buhay. Amen? Pwede naman gawin ni Hosea. Sige, sa inyo na yan. Hindi naman qualified sa akin yan eh. Hindi naman okay yan eh. Hindi naman mabuting tao yan. Hindi naman good example yan. Sige, sa inyo na yan. Baka masira pa pangalan ko eh. Propeta kaya ako. Hello? Yun ang gusto nga si Hosea lang. Pero ang Diyos kasi ang sinusunod ni Hosea. At ipinakita po niya mga kapatid, binili ni Hosea ang kanyang asawa mula sa ibang mga lalaki para hindi na siya iiwan at mag-stay na lang sa kanya sapagkat may true love, may pag-ibig na inilalagay si Hosea sa kay Gomer. Amen? Kapag ang tao wala ng pag-ibig, mas piliin niyang mas mawala yung tao kaysa manatili. Hello? Kapag pinairal po natin galit, nagpapalayo po yun sa kapwa. Kapag pinili po natin ang isipin yung mali ng iba, nagpapalayo po yun sa kapwa. Kaya nagkakaroon po ng separation. Why? Naglalagay kasi tayo ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Sapagat ang gustong ilagay ng Diyos, nagpapanatili. Ano po yung inilagay sa Galatians chapter 5, verse 22? Makikita po natin po doon mga kapatid, that the fruit of the Spirit ay kung babasahin po, himahimahin po ang fruit of the Spirit, maunawaan natin na ang pag-ibig pala hindi nagpapalayo. Amen? Nagpapanatili, lalo na dun sa mga kapwa natin na gustong lumayo sa Panginoon, gustong mawala sa Panginoon, gustong umalis sa Panginoon. Kapag pinakitaan niyo po ng fruit of the Spirit, mas mananatili sila sa Panginoon. Amen? God's love is faithful even we're not faithful in the sight of Him. Kaya makikita natin mga kapatid, yung pinakita ni Hosea, ipinakita lang ng Diyos na bilang isang Kristiyano po, maging gaya po tayo ni Hosea na kahit anong sakit na naranasan po niya, kahit anong pait ang pinagdaanan niya sa asawa niyang taksil, ginawa pa rin niya yung gusto ng Panginoon. At ang layunin po ng Diyos mga kapatid, na kapag pinili niya si Gomer, even makasalanan, ipinakita lang ng Diyos, ganun magmahal ang Diyos sa atin. Ganun magmahal ng Diyos sa mga Israel. Ganun magmahal ng Diyos sa bawat isang makasalanan na pilit lumalayo sa Diyos, pero pinipili pa rin ng Diyos. Amen? Binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos na manatili, mag-remain. Kasi yung kasalanan po, yun ang nagpapahiwalay po sa atin sa Diyos. Amen? Kung ang kasalanan na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, hindi galit ang Diyos sa atin, galit ang Diyos sa kasalanan. So, ang ginawa ng Diyos, pinagbayaran niya yung kasalanan para magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. In John chapter 15, verse 16, ano bang kalooban ng Diyos sa atin? Ano bang hangarin ng Diyos sa atin? Ano sabi ko sa John 15, verse 16? You have not chosen me, sabi ng Panginoon, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Gustong ipakita ng Panginoon sa ating mga kapatid na pinili ka ng Diyos para yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, tayo ay magiging steward o maging katiwala na magdadala tayo ng bunga sa Kanya, at yung bunga na dinala mo sa Kanya, mananatili. Dapat ganun po tayo pag dinidikita ng bunga, hindi po nalalaglagan ng bunga. Yung parang ikaw yung puno na dumadami bunga mo, tapos hindi man nalalaglag.
Ang hirap po kasi yung tayo po yung nagdadala ng bunga, mismo sa atin natisod. Mismo sa atin po, hindi na natili. Kaya hindi na natili maglingkod dahil sa atin. Pilit lumalayo sa Panginoon dahil sa atin. Ang hirap po doon. Na tayo po ang nagiging katikisuran ng marami. Why? Kapag hindi ka mamuhay sa pag-ibig, maraming mga tao na minsan natitisan sa Panginoon dahil sa atin. Amen? Ipamuhay natin yung gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He will give it to you. May blessing mga kapatid kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagdadala ng bunga sa Diyos, at yung bunga na nanatili, hindi po yung mananatili kung wala kang pag-ibig sa Panginoon. Hello? Tapos wala kang pag-ibig sa kapwa, hindi rin po yan nananatili. Amen? Gusto mong magbunga, kailangan konektado ka sa Panginoon, at kung gusto mong magbunga, dapat yung ginagawa ng Panginoon, nagmamanifest po sa atin. True love remains, hindi po nagre-reject. Amen? And our conclusion, mga kapatid, true love never dies. It restores instead of destroying. Nagpapanatili instead na masira. Redeem instead of taking revenge. Nagtutubos instead of taking revenge, kaysa balikan mo ng masasama o gantihan mo ng masama. And remains faithful instead of rejecting other people. Makikita dapat na ang totoong pag-ibig, walang katulad na dapat nating gayahin. Dapat yung pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. Ang buhay ni Hosea is the picture of na may Kristiyanong susunod lang sa Diyos, mapapakita mo ang totoong pag-ibig. Sapagkat si Hosea lang masusundin, pwede niya hindi gawin. Pero sumunod sa Diyos, nakita natin, true love never dies. Pero pag ikaw mismo, mga kapatid, hindi tayo susunod sa Panginoon, hindi natin gagawin yung ginagawa ng Panginoon, hindi natin ipapakita yung pinakita ng Panginoon, walang mananatiling love po sa atin. At yung love po natin, unti-unting malalamig. At yung love po natin, hindi magbubunga ng mabubuting bagay. Amen. Let God rule our life. Gamitin at hayaan natin gamitin tayo ng Diyos. Hayaan natin mag-manifest ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kung sa Panginoon, may nakita siyang Hosea na nagpakita ng true love, sa atin po sana, mga kapatid, makitaan po tayo ng Diyos as a Christian na may totoong pag-ibig sa kapwa. Kung may totoong pag-ibig sa Diyos, dalawa po ang utos ng Diyos, pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa kapwa. At kung wala tayong pag-ibig, para po tayong walang kwentang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Amen. Sapagkat lahat ng ating ginagawa ay nagmumula sa pag-ibig. Tayo may manalangin. Kakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa inyong mga mensaheng tinuro sa amin. And thank you po, God, sa encouragement and challenging message na itinuro niyo po, Panginoon, na kung saan ay na-challenge po kami, na kung merong Hosea na nagmahal sa isang makasalanan, tinanggap ang isang makasalanan, at nagtubos mula sa isang kasalanan, at kung merong Panginoong Hesus na gumawa sa amin lahat at patuloy na nagsakripisyo ng buhay para sa lahat, Panginoon, nais po namin maging gaya ng pag-ibig na ipinakita niyo po sa amin. Hindi man namin kayang tapatan at gayahin ang katulad na meron kayo, pero nais po namin, Panginoon, na ang pag-ibig na itinuro niyo po sa amin ay nais namin iparamdam sa maraming tao at sa kapwa po namin. Sapagkat ang totoong disipulo niyo po, Panginoon, ay sinusunod at ginagawa ang itinuturo niyo sa amin. Ito po aming dalangin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.